Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar asy-syafi'ul musyaffi' fil mahsyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mattasalat aynan bin nadhar wa sami'at udhunum bi khabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, at ating ipagpapatuloy inshallah subhanahu wa ta'ala ang tafsir inshallah kasi malapit na tayong doon sa pagtatagpo ng mag-ama, yung makabagbag damdaming pagtatagpo ng mga mag-aama at kung papaano nalaman na siya ay buhay pa. Inshallah masasaklawan natin yan ang iba sa mga susunod na pagkakataon. Pero bago yan inshallah ay nais ko lamang balikan yung pinakahuling aya na binanggit natin at bilang pagpapakahulugan, yun nga, kung saan sinabi ni Yaqub alayhis salam sa kanila, ang totoo ay niloloko at nililang lamang kayo ng inyong mga sarili na siyang nag-utos sa inyo na magpakana ng masama na katulad ng pakana na inyong ginawa noon kay Yusuf, na kung kaya pagtitiis na lamang ang siyang pinakaangkop sa akin. Nawa ibalik sa akin ng Allah ang aking tatlong anak, si Yusuf at ang kanyang kapatid at ang kanyang mga matatandang kapatid na nagpaiwan dahil sa kanyang kapatid na si Binyamin. Katotohanan siya ang Al-Alim, ganap na nakakaalam sa aking kalagayan, na Al-Hakim, ang ganap na maalam sa kanyang pangasiwa. At pagkatapos tumalikod si Yaqub sa kanila na ang kanyang dibdib ay nanikip dahil sa kanilang sinabi at kanyang sinabi sa kanila, kaawa-awa naman ako sa aking pagdadalamhati kay Yusuf at namuti na ang kanyang mga mata na nawala na ang mga itim nito dahil sa labis niyang kalungkutan na nag-uumapaw sa kanyang kalooban, subalit napakatindi ng pagkimkim niya nito. Lahat ng ito ay natalakay natin pati yung behind the scenes. Sinabi ng kanyang mga anak, sumusumpa kami sa Allah. Hanggang ngayon pa ba ay naalala mo pa rin si Yusuf? Na siyang naging sanhi ng iyong labis na kalungkutan hanggang sa ikaw ay humina o halos mamatay na, kaya pagpapahingain mo na ang iyong sarili. At yung pinakahuling ay nakuha natin, sinabi ni Yaqub alayhi salam. Sinabi ni Yaqub alayhi salam bilang pagtugon sa kanila, hindi ko ihahayag ang aking matinding kalungkutan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala na bukod tangi na siya lamang ang nagpapaginhawa sa anumang kahirapan at pagsubok, at ako ang higit na nakakaalam sa awa ng Allah at ang kaginhawaan na kanyang ipinagkakaloob samantalang kayo ay hindi niyo ito nababatid. Okay? Hindi niyo ito tinatawag na nababatid. Okay, now speaking of tinatawag na yun, nga kala innama ashko bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. So tunghayin natin na may mga behind the scene na mga kwento sa likod ng ayan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero bago ang lahat, sabi niya, kala innama ashko, sabi ni Yaqub, tunay at katiyakan na ako ay idadaing ko lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bathi, anong sabi natin na bathi? Ang bathi, ang ibig sabihin ayon kay Imam Tantawi rahimahullah, ang bath, ang tinatawag na bath, okay, hindi bath na which is maliligo ka. Okay, sa Arabic is al-bathu. Al-bathu. Na kung saan anumang dumatal mula sa mga kasawian ng tao. Na kung saan nagpapalaki ng kalungkutan, nagpapasidhi ng kalungkutan, ng kalumbayan, ng taong tinamaan nito dahil sa mga ito. Kaya naman, ang tawag dyan is batha. Talagang napakatindi. Ibig sabihin, mas matindi pa sa tinatawag na al-hazan. Ang al-hazan kasi basically, ang al-hazan, pag sinabing al-hazan sa Arabic, nalalaman agad natin yung kahulugan na malungkot. Subalit, alam natin ang pag pinag-usapan natin ang kalungkutan, ay may mga level yan. Okay? May mga sabihin nating, may mga hagdan ang kalungkutan. May medyo sad, medyo katamtaman, moderate, at medyo mas talagang matindi. At pag dumating na sa antas ng sobrang tindi, na halos hindi mo ito kaya mapagtiisan, yung kalungkutan, sasabog ito, ang tawag dyan is ay walang iba kundi al-bath. Yan po yung tawag dyan. Yun yung pinakamatinding level, kumbaga, ng bath. At kapag hindi mo na control ito, ay talagang sasabog. At nawawala talaga yung sabar mo.
Okay? Kasi may mga sadness na okay lang, nalungkot ka dahil bakit umalis na yung kapatid mo dahil nag-travel na siya, kalungkutan din yun. It's a form of sadness, di ba? Nalungkot ka dahil namatay yung pusa mo, okay lang, di ba? Nalungkot ka ika nga dahil bakit na-deactivate yung na-hack yung accounts mo sa Facebook, di ba? Nawalan ka ng 100 reals. It is a form of sadness. Lahat ng ito ay sadness. Subalit nagkakaiba-iba pagdating sa antas yung kalungkutan. Kaya naman pag dumating na sa pinaka high level na talagang hindi mo na kaya mapagtitiisan, at pag hindi mo na mapagtiisan ito, ay tunay na ito ay sasabog. Kaya tinatawag na bath. Okay? Kaya nga't naman, hindi na ito maitatago yung kalungkutan na ito. Yung mga pagsubok na dumatal sa kanya, hindi maitatago yung bakas ng kalungkutan. Kaya ang tawag diyan is bath. So ito ay pinagmulan ito. Ang pinagmulan nito ay ang tinatawag na tafriq. Ang bath, ang pinagmulan ay tafriq. Tafriq na kumbaga ay to separate ika nga. Okay? To the dissemination kumbaga. O separation kumbaga. Paghiwalayin mo isang bagay sa isang bagay, ang tawag dyan is tafriq, ang tawag dyan. Kaya naman kapag dumatal ang matinding pagsubok sa isang tao, naghihiwalay sa kanya at sa kanyang sabar. Kaya tinatawag na al-bath, yung bagay na iyan. At pukawin ng isang bagay. At mula rito sinabi nila ng mga Arabo na bathat ar-rih at turab idha farraqat. Ang hangin ay kinakalat nito, dinidisseminate nito ang alikabok kapag dumatal ito sa tinatawag na lupa. Kaya naman, ibig sabihin, hinihiwalay ika nga ng hangin yung mga turab. Diba? Pinaghihiwa-hiwalay. Yung alikabok na nananahimik, kapag dumating yung tinatawag na turab, yung hangin, diba? Biglang kumakalat, kumbaga, biglang tinatawag na nagdi-disseminate. Malinaw, yun yung bath, mga kapatid. Kapag dumating sa'yo, yung matinding pagsubok na kagaya ng reh, kagaya ng hangin, ika nga na dumating doon sa lupa, sasabog, kumbaga, kumakalat, ganun yung pagsubok sa isang tao. Kapag matinding pagsubok ang dumating sa kanya, ay talagang, halos magkawatak-watak yung kanyang puso, yung kanyang sarili, hindi niya kayang i-gather, i-collect yung kanyang tinatawag na sabihin natin yung kanyang sarili. So, ang tawag po dyan ay, sabihin natin ay bath. Okay? Ang tawag is bath. Huwag natin kaligtan. Yes, nakalipod po. Alhamdulillah. Kaya naman, kapag nangyari sa isang tao, because of that uncontrolled na pagsubok sa kanya, na calamity na dumating sa kanya, at hindi siya nagtiis, ang salam, nakasaha sa hadith ng Rasulullah, sabi niya, man batha lam yasbir. Ang sino man nagbath, ang ibig sabihin ng bath, yun nga ay dumating yung pagsubok at talagang nag-react siya dahil sa hindi niya kaya, hindi siya nakapagtimpi. Hindi siya matawag na nakapagtiis, kumbaga. Kaya dahil ito sinabi niya, binasa yung aya na, inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Ano? Yung aking bath at saka yung aking kalungkutan, yung level naman, anumang klaseng kalungkutan, idinadaing ko ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. In that, yun yung dapat na mag-react tayo mga kapatid. Ganoon tayo mag-react dapat na ang lahat ng mga kalungkutan dumating sa atin, mga kabiguan, ay walang duda ay idadaing natin yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nila mga kapatid, kung ang isang tao ay kung ang isang tao ay magagawa niyang itago ang mga kalamidad na dumarating sa kanya, ito ay huzun. Ito ay tinatawag na huzun. Okay? Huzun. Ulitin ko Kapag ang isang tao ay kaya niyang itago or magagawa niyang itago ang mga calamity, mga pagsubok na dumating sa kanya, ito ay huzun. Ito ay tinatawag na huzun. At kung hindi niya ito maitatago, ito ay isang bath. Isang tinatawag na bath. So ito yung pagkakaiba. Kapag hindi mo maitago, ang tawag is bath. Kapag maitago mo yung kalamidad mo, yung sabi natin, yung kalungkutan na yan, ang tawag dyan is al-huzun. Okay. Ang malinaw mga kapatid na nangyari kay Yaqub alayhis salam na halos siya ay nawalan ng pag-asa sa pagbalik ng kanyang mga anak at saka Yusuf for how many years, long years, ika nga na pagtitiis at pagtitimpi. Lahat ng ito ay hindi nakakaapekto sa anuman sa pakiramdam ng isang matuwid na tao tungkol sa kanyang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kanya na alam ang katotohanan ng kanyang Panginoon na hindi nalalaman ng ng mga taong natatabunan ng kanilang mga puso tungkol sa katotohanan ito. 'Di ba? Ito yung value ng iman, subhanallah. Ito ang value ng iman. Dito makikita natin kung gaano kalaki ang papel
ng iman sa isang tao. Kasi hindi kayang ng isang tao na walang iman na kapag dumating sa kanya mga pagsubok na ito, ay hindi niya kayang itago. Kaya naman marami nagrereklamo sa Tulfo, di ba, may kita mo, di ba? Kunting ano lang ang problema ay nga sa tinatawag na utang, andun na, pinatulfo na. Kung itong problema hindi nagbayad yung kanyang pinagkakautangan dahil sa kunti lang ang kanyang iman, hindi niya kayang itago. Kaya na kailangan i-broadcast at ipapahiya pa ito, mag-ingat kayo dito dahil dito nagbabayad ng utang. La hawla wala quwwata illa billah. Di ba? May mga ganyong case, di ba? O ito, bali ano nga na kinuha sa akin ng 10 pesos, 10 real lang, 10 real lang, hindi pa marunong magbayad. La hawla wala quwwata illa billah. I mean, wallahi, yung mga bagay na ito babalik sa gumawa nito. Magre-reflect ito sa tanatong na gumagawa. Di ba, sa halip na ang kanya na yun, sirain niya yung kapwa niya, hindi siya yung masisira. Di ba? Kasi bakit? Kakulangan ng iman. Lahat ng ito ay papasok at babalik sa usapin ng iman. You know? Ito yung value ng iman. Kaya naman, pangalagaan natin yung iman natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? Again din, mga kapatid. Now, there is sabihin nating story, hidden story sa aya na ito. Gusto nyo malaman yung history? At least mahilig tayo sa mga story, ano? Okay. Pag-usapan natin yung mga kwento, mga kapatid, mga nakatagong kwento. Ay, gusto nyo ba ng kwento? Yung mga brother hindi interesado. Yes, Ustad. Yes, Ustad, inshallah. Okay. Kasi Yes, Ustad. Ba't na, Ustad? tulog kayo eh. Akala ko tulog kayo eh. Kasi mga girls masyadong active eh. Okay. Kasi akala ko deactivate kayo. Okay, mashallah, tabarakallah. So narito po yung kwento sa likod ng senaryo ng aya na ito. Na isalaysay na sinabi sa kanya, may mga tao nagsabi, kasi ano nangyari kay Prophet Yaqub? Ano yung mga history, mga storya, mga kwento patungkol kay Yaqub alayhis salam nung nasa kasagsagan siya ng mga ilang taong pagdadalamhati? May mga tao ba, may mga kapitbahay ba siyang pinuna siya? O bakit nangyari sa'yo ganyan-ganyan? Tingnan natin. Isinalaysay na sinabi, itong kwento na ito, mga kapatid, ay nabanggit sa mga mufassirun, kagaya na Imam Bagawi rahimahullah sa kanyang tafsir. Isinalaysay na sinabi sa kanya ng isang tao, ay siguro kapitbahay niya o ano pa man, nakakilala sa kanya, Yaqub, Yaqub, sabi niya, ano ang nag-alis ng iyong paningin? Bakit ka nabulag? Ano yung mga chismoso? Bakit ka nabulag? Mga ganun, mga pakialamero sa buhay. At ano ang nag-alis ng iyong paningin at nagpakurba sa iyong likuran? Anong ibig sabihin na nagpakurba sa likuran? Tumanda siya ba? Kasi pag tumanda na, nagkakaroon ng bending yung kanyang tinatawag, yung likod ng tao. Kasi pag matanda na, makikita natin yan, nagiging kuba yung tao. So, ano ang nagpakurba sa iyong likuran? Ibig sabihin, anong nagpatanda sa iyo? Bakit ganun ka tumanda? Diba? Bakit ganun ka tumanda at saka nabulag? Sinabi niya, sabi, nawalan ako ng paningin dahil sa aking pag-iyak kay Yusuf. Dahil sa pag-iyak kay Yusuf. At ang nagpakurba sa aking likuran ay ang aking kalungkutan sa kanyang mga kapatid. Di ba? Nalulungkot siya dahil sa sobrang mga ginagawa, alam mo yun, yung mga pasaway ng mga kapatid niya. Kung anong ginagawa niya. At the same time ay napatungan pa ng problema ng pagkawalan ni Binyamin at iba pa. Kaya dito, nung sinabi yun ni Prophet Yaqub alayhis salam, ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa kanya, Atashkuni, ikaw ba'y dumaing ka ba sa akin? Sabi ng Allah sa kanya, dumaing ka ba sa akin? Nagreklamo ka ba sa akin? Okay? May connection ito sa sinabi niya, innama ashku abathi wa huzni ila Allah. Dumaing ka ba sa akin? Diba? Ikaw ba'y nagreklamo sa akin? Diba? Ikaw ba'y nagsusumamo sa akin? O Yaqub, fa wa izzati wa jalali la akshifu ma bika hatta tad'uni. Sabi ng Allah sa kanya, after that, sumusumpa ako sa pamamagitan ng aking karangalan at ang aking kamahalan, ay hindi ko aalisin kung anuman ang mayroon ka hanggang sa dumulog ka at magsusumamo sa akin. Ang nung aral na makukuha natin dito, mga kapatid, siguro may mga problema na nandito pa rin yung mga problema na meron tayo. Kasi bakit? Iba ang taong nagkamali ka na nilapitan mo. Okay? Nagkamali ka na nilapitan mo. Hindi ka lumapis sa tamang dapat na paglapitan.
Sino yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Problema sa atin ngayon, pag mayroon tayong problema, ang unang natin pinagbubuntangan ng problema natin, yung kapwa natin. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saka pa natin ma-realize, di ba, na nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi maibigay ng ating kapwa, kung ano man yung nagpupuno sa ating pangailangan. Subhanallah. You know? So, dito tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jacob. May problema ka, dito ka dumaing sa akin. Okay? Kaya naman, hindi ko aalisin yung problema mo hanggat hindi ka dumulog sa akin. Di ba? Minsan tayo mga tao nakaka-irita, yung mga taong palagi ang lumalapit sa atin ng problema. Problema na naman yan. Lagi naman problema, kakapong problema. Ngayon, ilapit mo sa akin problema, wala bang good vibes dyan? Wala, as a human, nagrereklamo tayo. Kahit pa sa mga OFW na, alam ko yung mga karamihan din mga OFW, nakarelate tayo kapag ang pamilya natin, puro na lang magpaparamdam lamang, puro na lang pag may problema. O, may sahod na ba dyan? Ano ba yan? Kayo sa kalang pa kayo magpaparamdam pag may mga kailangan kayo. Samantalang hindi nyo alam kung ano mga nangyari sa amin dito. Di ba? It's normal sa mga yun. Makakarit kayo mga OFW yan. Di ba? Pag may mga problema sa Pilipinas, di ba? To, ano pa lang, mangungumusta, kunyari kumusta, ganyan, papunta na doon. O anong kailangan mo? Dari sana kita. May kailangan ka, no? Na naman, ganyan. Hindi pa ka dumadating yung isang buwan. Hihingi na naman kayo ulit. Subhanallah. I mean, buhay OFW. Subhanallah. Diba? I mean, kahit mahal natin sa buhay, kapag puro problema ang idadaing sa atin, ayaw natin mapakinggan yun. Kasi may limita yung ating kakayahan. Hindi kaya nating tinatawag na punuan yung mga pangangailangan ng tao. Diba? Nakagalit tayo kapag lahat ng problema ay idadaing sa atin. Walang duda. Subalit ang Allah, nagagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi ka dadaing sa Kanya. Pero mo, magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi ka dadaing. Napatunayan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatampo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magagalit sa sinumang hindi lalapit sa Kanya, sa sinumang hindi dadaing sa Kanya. Okay? Kaya sabi niya, "Ad'uni astajib lakum." Kulya, di ba? Sabi mo Muhammad sa aking alipin na kapag kayo ay mananalangin, ay patutugunan kayo ang inyong mga panalangin. Ika nga, technically speaking, di ba? So yun ay walang duda. Kapag may problema tayo, ang unang idadaing natin ay walang iba kundi ang Allah. Sapagkat magagalit ang Allah kapag hindi tayo dumaing sa Kanya. At matutuwa siya at malulugod siya kung lahat ng mga problema natin, every time nagkaroon tayo ng problema, ay idadaing natin sa Kanya. At yan ang gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. So, walang duda. Hindi natin pwedeng ikumpara ang Allah subhanahu wa ta'ala, of course. Kaya dahil dito sinabi ng Allah kay Jacob alayhi salam, sabi niya, ay hindi ko alisin yan. Sumusumpa ako sa pamagitan ng aking karangal at kamahalan, hindi ko alisin kung ano man ang meron ka na dinadanas hanggang sa dumulog ka at magsusumamo sa akin. Kaya't naman, fa'inda dhalika qala. At sa gayon, sinabi niya na innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kaya niya sinabi ito. Okay? Kaya niya ito nasabi, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na simula ngayon, ang aking mga pagdadaing, ang aking mga reklamo, ang aking mga kalungkutan, ang aking mga kalumbayan ay ipapalagay ko na sa Allah. Ko na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapaubaya ko na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wa izzati wa jalali law kana mayyitaini la akhrajtuhuma laka wa inna ma wajadtu alaykum li'annakum dhabahtum shat faqama bibabikum miskin falam tut'inuhu minha shay wa in ahabbu khalqi ila al-anbiya thumma al-masakin fasna ta'aman wad'u ilayhi al-masakin. So dahil dito, after that, nung sinabi ni Jacob alayhi salam, sinabi sa kanya ng alang Allah, sumpaman sa pamagitan ng aking karangalan at aking kamahalan, kung sila ay nangamatay na nga sila, yung anak mo na si Yusuf at saka si Binyamin, kung sila nga ay nangamatay na, ilalabas ko sila sa iyo. Ipapakita ko ito sa iyo para iyong makikita at para iyong masilayan. Ngunit nakita ko kayo na kinatay ninyo ang isang tupa, nagkatay kayo ng isang tupa, at pagkatapos may isang mahirap na tao na dumating sa inyong pintuan, nakatayo sa inyong pintuan para humingi, at hindi man lang kayo naghiwa mula sa iyong kinatay upang ibigay ito sa kanya. At katiyakan, ang pinakamamahal sa mga nilikha ko sa akin ay ang mga propeta
at sumunod ang mga mahihirap. Di ba? Walang doon mga kapatid, yes. Kabilang sa mga kamahal-mahal sa Allah ay walang iba kundi ang mga mahirap. Kaya isa sa mga tinatawag na hadith, although sabi ng mga ibang mga ulama, ito ay medyo may problema sa authenticity ng hadith, question mark ayon sa ibang mga scholar, na ang propeta sa may nanalangin, minsan ang propeta sa may nanalangin, na siya ibilang sa mga mahihirap. Na siya ibilang sa mga grupo na babangunin sa araw ng paghukom, na ibilang sa mga babangunin ng mga mahihirap. Di ba? Nang ibig sabihin dito, ang kahirapan sa Islam ay isang karangalan. Isang karangalan. Hindi katulad ng mga Western concept o Western mindset, kumbaga. Hindi katulad ng mga kufar na pagdating sa mindset nila, mga kufar ay walang kwenta, ika nga. Ang mga mahirap ay walang kwenta sa lipunan kasi mga mahirap lamang sila. But in Islam, in Islamic point of view, ang kahirapan ay karangalan. Kasi ito, bakit karangalan? Dahil minsan pinapanalangin ni Propeta Salam at naghahangad siya na siya ibilang sa mga mahirap at siya'y babangunin mula sa mga grupo ng mga mahihirap. At of course, sa araw ng paghuhukom, di ba? Mas uunahin makapasok sa paraiso ay walang iba kundi ang mga mahirap at mas uunahin kukwentahin at madaling kwentahin ay walang iba kundi ang mga mahirap kaysa sa mga mayaman. Pagkatandaan natin yan. Kaya naman mga kapatid, ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na ang mas kaibig-ibig sa akin mula sa akin mga nilikaya, ang mga propeta, sumunod ang mga masakin. Na kung kaya gumawa siya ng pagkain, after that, pagkatapos ay sinabi ni Jacob, sino mang nag-aayuno ay putulin niya ito ngayong gabi kasama ang pamilya ni Jacob. Kamasama ang tinatawag na pamilya ni Jacob. Sabi niya, man kana saiman falyuftir layla inda ali Jacob. At pagkatapos, isinalaysay din sa iba, kaya yung pa rin sa tafsir ni Ibn Bagawi rahimahullah, isinalaysay na pagkatapos noon, kapag sa oras ng tanghalian, ang tagatawag ay mananawagan. Mayroong caller. Okay, sino mang nais ng tanghalian, di ba mga ganyan mga soundtrack. Hayaan siyang lumapit kay Jacob, Kub. So yung mga sabihin natin meron tayong dapat dito, background. Kasi nga tagatawag, di ba, caller siya. Siya yung tinatawag na caller. So dapat ay mag-act as a caller, di ba? At kung siya ay nag-ayuno, no. So mananawagan ng tagapagtawag. Kapag nag-ayuno, sasabihin na, sino mang nais na putulin ang kanyang pag-ayuno, no. Hayaan siyang lumapit kay Jacob, Kub. Di ba? Kaya naman siya ay manananghalian at maghapunan kasama ang mga mahihirap, rap. So mayroong mga equals, ika nga, di ba? At of course, na isalaysay sa authority ni Wahab bin al-Munabbih, sinabi niya na ang Allah na makapangyarihan sa lahat ay nagpahayag kay Jacob alayhis salam. Siya ay tinatawag na nagpahayag kay Jacob alayhis salam. Alam mo ba kung bakit kita pinarusahan at nilayo si Yusuf mula sa iyo ng 80 taon? Okay, sabi ng Allah sa kanya. Okay? At adri, okay? Lima akabtuka wahabistu anka Yusuf 80 sana. Di ba? Pati mo ba, alam mo ba kung anong dahilan kung bakit kita pinarusahan at inilayo si Yusuf mula sa iyo ng 80 taon? Sabi ni Jacob alayhis salam, sabi niya, la ya ilahi, sabi niya, hindi o aking Panginoon. Hindi ko alam, wala akong idea kung bakit mo ako pinarusahan ng ganito. Kala li'annaka kad shawaita anakan, okay, waqattarta ala jarika waqalta walam tut'im. Subhanallah. Sabi ng Allah sa kanya mga kapatid, sabi niya, sapagkat minsan nag-ihaw ka ng isang kamilyo at ito ay hinayaan mong maamoy ng iyong kapitbahay. Yan, mga mahilig dyan sa Pilipinas. Diba? Pag masarap yung kamilyo ay painggitan ng isa't isa. Masarap yung aming ulam. Mga ganon. Diba? At ano pa mga pinariringgan, kumbaga yung mga tinatawag na ulam. Kaya sabi ng Allah sa kanya, sapagkat nag-ihaw ka ng isang kamilyo at ito ay hinayaan mong amuy-amuyin at masense ng iyong kapitbahay at kumain ka at hindi mo man lang siya pinakain at inalok ng pagkain. Kaya wallahi, Islamically speaking mga kapatid, one of the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu na hindi nararapat na tayo ay magluto ng anumang sabaw, ng anumang lutuin at naaamoy ito ng kapitbahay at hindi ka man lang nag-imbita sa kanya. Hindi yan ay kabilang sa ugali ng mabuting kapitbahay. Diba? So yung mga kapatid sa panampalating, so paano pa kaya sa FB? Nang tinatawag na pagkain, at least nag-anyaya naman. Okay, kain tayo. Diba? At least wala naman tinatawag na sabihin natin.
Aray ko, ouch. Konting luto lang, inampos na kagad. So yan mga kapatid sa panampalatayang Islam. At least kung hindi nyo man kayang pigilan sa sarili ninyo, ika nga na-i-broadcast sa biyaya sa inyo ng Allah, ya Allah, di ba? Kasi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, sabi ng Allah. Di ba? At sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyong Panginoon ay ipagbadya ito sa mga tao na may halong pasasalamat sa Allah at malayo sa anumang riya. So ang mahalaga kapag hindi mo na hindi mo napigilan sa sarili mo ito, pinupus mo ito, at least man lang sabi mo, okay, kain tayo, halina kayo, mga ganyan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Subhanallah. Ayun, sir, may natamaan. Ang daming natamaan, no? Pasensya na po. Okay? Ito po ay trabaho lamang at walang personalan. At kahit nga ako sarili ko, natamaan ako eh. Ouch. Okay, mga kapatid, kasi nalulugod kasi si Mrs. kapag mayroon siyang ina ng pagkain pagkatapos sinishare niya ito at para makita I mean kasiyahan ng mga asawa, mga something like that. Ano naman pwede ipagkait yan sa minsan at least mga ganang intention natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun po yun ha. Hindi ko. Aray ko. Okay, ayoko na nga mag-post sa mga pagkain. Okay. So anyway mga kapatid sa panampalatayang Islam, anyway, yun po yun. Kaya subhanallah, ang Islam ay napakaganda. Ang Islam ay tinatawag na napakaganda sa totoo lang, di ba? Ito yung mga karapatan ng mga kapitbahay. Kaya ito yung lecture kay Yusuf o kay Yaqub alayhi salam. Ito ay isang aral. Ito ay isang papaano sabi natin tanarbiya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Yaqub alayhi salam. Kaya isa yun sa mga kadahilan kung bakit talaga ay sabihin natin ay bakit talaga pinarusahan siya ng ganun, because of that. Yun yung mga elements and yun yung mga factors mga kapatid sa likod nito. At of course naikwento another kwento, marami tayong mga kwento na tayo maubusan inshallah subhanahu wa ta'ala. Naikwento na ang dahilan ng pagdurusa ni Yaqub ay ang pagkatay niya ng isang karnero sa harap ng kanyang ina habang siya ay nakayuko. Sinabi ni Wahab as-Suddi at iba pa ay nagsabi, sabi ng ibang mga scholar, si Jibril ay dumating kay Yusuf. Balik tayo kay Yusuf ha. Kwento kanina kay Yaqub. Now, balikan natin bumalik tayo kay Yusuf alayhi salam. Yung kasi merong interconnection yung kwento na ito sa pagitan ni Yusuf at sa ni Yaqub alayhi salam, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ay yun nga si Jibril alayhi salam ay dumating kay Yusuf sa makanya nawang kapayapaan at pagkatapos siya ay pumasok sa bilangguan nung siya ay nabilanggo si Yusuf alayhi salam at nagsabi, kilala mo ba ako kaibigan? Sabi ni Jibril sa kanya, hal ta'rifuni ayyuha siddiq? Ayyuha siddiq? Kilala mo ba ako o ikaw na siddiq? Actually ang siddiq hindi sadiq kundi siddiq. Ang ibig sabihin ng siddiq, o ikaw na makatotohanan, ikaw na matapat. Kilala mo ba ako? Okay? Isang mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Yusuf alayhi salam, ara suratan tahiratan wariham tayyibatan. Sabi ni Yusuf sa kanya, nakita ko ang isang dalisay na hitsura at isang mabangong hangin. So may mga malaika anghel, masyaallah tabarakallah. Kala inni rasul rabbil alamin wa ana ruhul amin. Sabi ni Jibril alayhi salam sa kanya, magandang conversation na ito mga kapatid. Sinabi niya, ako ang sugo ng Panginoon ng sanlibutan at ako ang ruhul amin. Ibig sabihin, the trusted spirit na tinutukoy dito ay wala. Kasi ang ruh, ito ay tumutukoy din kay Jibril alayhi salam. Kala, sinabi ni Yusuf, fama adkhaluka madkhalal mudhnibin wa anta atyabut tayyibin wa ra'sal muqribin wa aminu rabbil alamin. Sinabi ni Yusuf sa kanya, bakit ka pumasok sa lugar ng mga makasalanan? Hindi ka bagay rito. Sabi ni Yusuf, bilangguan ito, bakit nandirito ka? Okay? So, bakit ka pumasok sa lugar ng mga kasalanan at ikaw ang pinakamabuti sa mga mabuti mula sa mga nilikha ng Allah, pinuno ng mga malalapit sa Allah, at ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng sanlibutan. Okay? Ano ang tinatawag na meron? Bakit ka napadpa dito kumbaga sa lingwahe natin? Sabi ni Jibril alayhi salam, alam ta'alam ya Yusuf, anna Allah ta'ala yutahhirul buyuta bitahrin nabiyyin wa anna al-arda allati yadkhulunaha hiya atharul aradin wa anna Allah ta'ala qad tahara bika sijna wa ma hawlahu ya tahra tahirin wa ibn as-salihin al-mukhlisin.
Masyado para tulang yung mga conversation nila. Kaya sinabi ni Jibril alayhi salam sa kanya, hindi mo ba nababatid, Yusuf, na ang Allah na makapangyarihan sa lahat ay kanyang dinalisay ang mga tahanan sa pamamagitan ng kadalisayan ng mga propeta? Ibig sabihin na, since na ikaw ay propeta, yung lugar na tinapakan mo, dalisay na yan. Masya Allah, tabarakallah. Sana all, sabi nga nila, dalisay yung inapakan. Yung iba ito, yung inapakan yung tae. Okay? Anyway, so yun nga, dalisay ng mga dinilisay ang tahanan sa pamamagitan ng kadalisay ng mga propeta. At ang lupain na napapasok ng mga propeta ay dalisay ng mga lupain. At dinalisay ng Allah ang bilangguan at ang paligid nito sa pamamagitan mo o ikaw na dalisay sa mga dalisay at anak na mga mabubuti at mga matutuwid. Mashallah, tabarakallah. Di ba? So yun mga kapatid, pagkatapos noon, qala wa kayfa li bismi siddiqin wa ta'udduni min al-mukhlisin at-tahirin wa qad adkhaltu madkhal al-mudhnibin wa summitu bismi al-fasiqin. Mashallah, mga parang mga tula yung mga pamaraan ng ano nila. Sinabi ni Yusuf alayhi salam, sa papaano akong magngangalang sa pangalan ng as-siddiqin o mga makatotohanan, at ako ay iyong ibinibilang sa mga dalisay at matapat, samantalang ako ay ipinasok sa lugar ng mga makasalanan at pinangalanan mula sa mga makasalanan. So, paano mo yan? How could you justify that? Sabi ni Jibril alayhi salam sa kanya, li'annahu lam yaftanin qalbak, okay? Walam tuti' sayyidata fi ma'siyati rabbika lidhalika sammaka Allahu fi siddiqin wa addaka minal mukhlisin wa alhaqaka bi abaika salihin. Masya Allah, tabarakallah. Sinabi ni Jibril alayhi salam sa kanya bilang pagtugon, mga kapatid, sapagkat ang iyong puso, Yusuf, ay hindi natukso. Yun si Zulaikha, di ba? At hindi ka sumunod sa iyong ginawang pagsuway sa iyong hindi ka sumunod sa tinatawag na pagsuway sa iyong Panginoon. Ginawa nilang pagsuway, hindi ka sumunod kung ano yung kagustuhan nilang pagsuway, hindi makasamunod. Iyon ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Allah na kabilang sa mga matutuwid. Pinangakuan ka mula sa mga matatapat at ibinilang ka sa iyong mga ninunong matutuwid. You know? So yung po mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? After that, kala Yusuf alayhi salam, sinabi ni Yusuf, sabi niya, halaka ilmun bi Yaqub ayyuhar ruhul amin. Sabi niya, mayroon ka bang kaalaman? Mayroon ka bang report tungkol kay Yaqub, utapat na roh? Kung kumusta na siya, mayroon ka bang idea kung kumusta na sila? Kumusta na si Yaqub o matapat na roh? Sinabi niya, na'am. Wahabahullahu sabral jamil wabtalahu bil huzni alayka fahuwa kadhim. Ito yung ayan na bangita, fahuwa kadhim. Okay? Ang sabi niya, oo, pinagkalooban siya ng Allah ng magandang pagtitimpi at sinubukan siya ng kalungkutan sa iyo, kaya't siya ay nagkimkim ng kalumbayan. Nagkimkim ng kalumbayan. Kala, fakam qadra hazni. Sabi ni Yusuf alayhi salam, kung ganon, gaano siya kalungkot? Kala, huznu sab'ina thukla. Sabi ni Jibril alayhi salam, sinabi niya, ang pighati at pagdalamhati niya, ni Yaqub ng iyong ama, ay katumbas ng 70 namatayan. Mantakin niyo mga kapatid, ang pagdalamhati na dinanas ni Prophet Yaqub alayhi salam ay katumbas ng 70 taong namatayan, nawalan ng buhay. Okay? Nang nawalan ng buhay. Halimbawa, merong isang tao na 70 na member of his family, mahal niya sa buhay. Subhanallah, at sila yung mga yumao at nangamatay, yun yung katumbas ng kalungkutan na nangyari kay Yaqub alayhi salam. Subhanallah. So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya na after that, sanabi niya, Kala, famazada lahum min al-ajri ya Jibril. Sabi niya, ang gantimpala ng isang, sabi niya, anong katumbas ng gantimpala para sa kanya o Jibril? Kasi ganun-ganun na lamang yung bigat ng kanyang nararamdaman sa aking pagkawala. I mean, di basta-basta talaga yung senaryo na ito mga kapatid. Sabi ni Jibril alayhi salam, kala ho Jibril, sabi niya, ajru mi'ati shahid. Ajru mi'ati shahid. Ang gantimpala niya na makukuha, katumbas, tinutumbasan ng gantimpala ng 100 martir. 100 martir. Anong sabi ni Ibn Abbas yung sinabi natin sa mga nakaraan? Sino man ang katulad ng pagtitimpi na kagaya ng pagtitimpi ni Yaqub alayhi salam, ang gantimpala niya ay kagaya ng gantimpalang ibinigay kay Yaqub alayhi salam. But the question is, sino sa atin ang kayang magtimpi na katulad ng pagtitimpi ni Yaqub alayhi salam?
na katulad ng kanyang pagdadalamhati na katumbas ng 70 na namatayan. Pusa nga lang namatayan na, naghihikahus ka na, naglulupasay ka na, namatay lang yung pusa mo dyan sa bakuran mo, nawala ka nga lang ng 100 riyal, wala na, di ba? Anong ginawa ng Muslim, nawala ng 100 riyal, di ba? Wala na, rebelde na, pinatulfo na, kasi bakit nawala ng tinatawag na 100 riyal, di ba? Nawalan lang siya ng tinatawag na nakaproblema sa asawa, anong ginawa? Nagpatulfo, kasi nagkaroon ng problema sa asawa. Oh, subhanallah. So, walang makakatumbas na katulad ng nangyari kay Yaqub alayhi salam. Kaya, kung merong mangyari yan, mga kapatid, well, nakalagay yan sa tinatawag na teksto na ang gantimpalan niya sa umma na ito, na katulad ng pagtitimpi na kagaya ni Yaqub alayhi salam dumating sa kanya, ay katulad din ng gantimpalang ibinigay kay Prophet Yaqub alayhi salam, mi'a shahid. Katumbas ng 100 martyr. Mashallah, tabarakallah. Diba? Subhanallah, mga kapatid. Kala, afatarani laki, sabi ni Yusuf alayhi salam. Sabi niya ay, sa palagay mo ba ay muli kaming pagtatagpuin? Muli ko ba siya makita at makapiling? O Jibril? Sabi ni Jibril alayhi salam, naam. Oo. Fatabakat nafsi Yusuf. Dahil dito, ang sarili at kaluluwa ni Yusuf ay nalugod. I mean, tumahan, kumbaga, sabi nagkaroon ng mood, na magandang mood after na marinig niya yung kay Jibril alayhi salam. Kasi si Jibril ba magsisinungaling? Diba? Wakala maubali bimalakita in ra'aytu. Sabi niya, I don't care. Wala akong pakialam sa kung ano ang makatagpo ko at anong makakaharap ko. Kung ang kapalit naman ito ay muli kong makatagpo ang aking ama. Mashallah, tabarakallah. Diba? So, anong mangyayari? Gagawin ko lahat. Okay? Pagsisihin ko. Pagtitimpehan ko, ano man ang mga mangyaring balakid sa aking harapan, sa aking hinaharap, gagawin ko at haharipin ko yan para lamang masilayan kong muli at makatagpong muli at makasama kong muli ang aking ama. So yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya dito, wa'alam minallahi ma la ta'lamun. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Yaqub alayhi salam na tunay na innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ang aking idinadaing ko lahat ng aking kalungkutan at kalumbayan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'lamu, at ako ay nakababatid, higit na nakakabatid mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mala ta'lamu, na kung saan hindi nyo nababatid. Ibig sabihin dito, siya ang nakababatid sa kung ano ang ipinangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nakababatid kung ano ang pagtitimpin niya sa mga bagay na nangyari sa kanya. Siya ang nakababatid kung ano ang mga pagdadalamhati at mga pagkikimkim, okay, ng mga bagay na ito. Siyang nakababatid at wala kayong alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Wala kayong tinatawag na idea kung ano yung tinatawag na pagdadaanan ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya sa phrase na ito, mga kapatid, wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Ang sinabi na ito na at nababatid ko ang tungkol sa Allah samantalang kayo ay hindi niyo nalalaman. Ibig sabihin, alam ko na buhay si Yusuf alayhi salam. Ibig sabihin, ayon sa ibang mga mufassirun na kagaya ni Imam Al-Baqawi, sabi niya, ibig sabihin nito na alam ni Yaqub alayhi salam na si Yusuf ay buhay pa. Okay? Alam ko mula sa buhay na buhay pa si Yusuf na kung saan hindi niyo nalalaman. Isinilaysay, merong tinatawag na kwento, another kwento, marami tayong kwento inshallah. Isinilaysay na ang anghel ng kamatayan, which is Malakal Maut, ay bumisita kay Yaqub. Okay? Bumisita kay Yaqub alayhi salam. Wow, masyala, no? I mean, nakakatuwa, no? Yung anghel ng kamatayan bumisita kay Yaqub. Tayo kaya, kapatid, kapag bumisita sa atin yung anghel ng kamatayan, matutuwa ka ba or masisindak ka? Maghanda ka na. Ninaw? So, dapat paghandaan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam kasi pag dumitang na sa kamatayan, baka tayo baka ma-surprise tayo. Malinaw? At wala tayong maihanda sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ngayon, nung dumating yung anghel na, bumisita yung anghel ng kamatayan kay Yaqub at sinabi sa kanya, ayyuhal malak at-tayyibur rih wa husnu surah hal qabidda ruha waladi fil arwah. Sabi ni Yaqub sa kanya, o anghel na nagtataglay ng mabangong amoy, ang magandang hitsura, kinuha mo ba ang kaluluwa na aking anak sa mga kaluluwa? So, mashallah, mapalad ka kapag dumating sa iyo na anghel ng kamatayan ay mabango at saka magandang hitsura. Kasi, dalawa yan, nakalagay sa hadith, mga kapatid. Kapag ang kaluluwa ay namatay, mananampalataya at mabuti
Ang darating sa kanyang tinatawag na kaluluwa ng kamatayan ay yun ang hitsura, magandang hitsura, mashallah, yung amoy ang mahalimuya at mabangong amoy. Samantalang pag kafir ka at pag hindi ka man makasalanan ka, ang darating sa yung angin na kukuha sa'yo ng buhay ay nakakatakot yung hitsura. Okay? Nakakatakot, sobrang init, di ba? Sobrang tinatawag na sabihin natin sobrang nakalagay sa hadith, sobrang nakakatakot talaga. At the same time ay yung kanyang amoy ay nakakarindi at saka masangsang na amoy. Subhanallah. Kaya sabi ni Yaqub alayhis salam doon, ang hilata nga nagtataglay ng mabangong amoy, ang magandang hitsura. Kinuha mo ba ang kaluluwa ng aking anak sa mga kaluluwa? Sinabi ng malakal maut sa kanya, la, hindi. Okay, hindi. Kaya't naman, si Yaqub ay alayhis salam ay nabuhay ng espiritu, nabuhay ng diwa at umaasa na makita siya. At sinabi ni Yaqub alayhis salam, wa a'lamu anna ru'ya Yusuf sadiqatun wa anni wa antum sanasjudu lahu. Ang sabi ni Yaqub alayhis salam sa kanya, alam ko na ang panaginip ni Yusuf ay totoo. Totoo. At ikaw at kayo na mga magkakapatid niya, mga anak ko, ay magpapatira pa sa kanya. Yun yung tinatawag sa umpisa pa lamang na nakikita sa panaginip ni Yaqub na magpapatira pa sila sa harapan ni Yusuf alayhis salam, hindi dahil sa sasambahin si Yusuf, kundi dahil sa bilang paggalang at bilang pagpaparangal. At sinabi ni Asudi bilang komento, nang sinabi sa kanya ng kanyang anak ang tungkol sa talang buhay ng hari. Ito na ngayon mga kwento-kwento na ito, mga dagdag na mga kwento mga kapatid sa panampalatayang Islam. Nang sinabi sa kanya ng kanyang anak ang tungkol sa talang buhay ng hari, di ba, nung umuwi yung kanyang mga anak, pabalik ng Canaan, galing ng Egypt, dala-dala yung mga pagkain. Syempre, hindi maiwasan yung mga kwento kung ano yung naabutan nila sa Egypt, kung gaano kaganda yung pagtrato ng hari sa kanila, unang aziz sa kanila. Kaya dahil dito, ay isa sa kanilang mga anak, o kaya mga anak niya ay nagkwento patungkol sa kung ano yung talang buhay ng hari. Naramdaman ni Yaqub ang presensya, yung presence, at siya ay nagkaroon ng hangarin sa kanyang sarili at sabi ni Yaqub sa kanyang sarili, la'allahu Yusuf. La'allahu Yusuf. Alam mo yung father instinct or parent instinct? Marahil siya ay si Yusuf. Marahil siya ay tinatawag na Yusuf. Okay? Kaya sinabi niya, o aking mga anak, sabi niya, ya bunayya, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Ito na yung ay nakasunod. Okay? Ay, nawala yung ay nakasunod mga kapatid. Hindi ko na dito. Na kung saan sinabi mga kapatid na ya bunayya, after that, ito yung ay na susunod, yung ay na ito, nasasabihin ni Yaqub alayhis sa mga anak, o aking mga anak, pumunta kayo muli doon sa Egypt at alamin ninyo at usisahin ninyo ang tungkol kay Yusuf at ang tungkol sa kanyang kapatid. Kasi bakit? Nasisense na siya na yun ay si Yusuf alayhis salam. Sana si Yusuf yun. Okay, yun tinatawag na father instinct mga kapatid sa panampalatayang Islam. At of course, at isinlaysay mula sa authority ni Abdullah bin Zaid bin Abi Farwa na si Jacob or si Yaqub alayhis salam, sumakay ng kapayapaan, sumulat ng isang liham. Isang napakagandang liham mga kapatid. Dito natin tapusin ang kwento sumulat ng isang liham si Yaqub alayhis salam kay Yusuf. But of course, naka-address sa king at hindi kay Yusuf kasi hindi man alam kung si Yusuf yun Naka-address yun sa tinatawag na king. Ang mahalaga si Yusuf yun. So, sumulat ng isang liham si Yaqub kay Yusuf, sumakay ng kapayapaan, noong naging bilanggo o naging alipin si Binyamin. Okay, doon sa pagnanakaw, di ba, which is akusasyon ng pagnanakaw. Sabi ng sulat, pakinggan paano ko babasahin? Parang maalaala mo kaya o sabi natin magpakailanman. Okay, ganito po yung pagkakasulat. Okay, wag natin i-Arabic sapagkat napakahaba kapag i-Arabic natin. Okay, sabi niya ay min Yaqub, Israilillah, Bani Ishaq, Dhabihillah, bin Ibrahim, Khalilullah, ila akhiri. Sabi dun sa kanyang sulat. Okay, ito yung narration ika nga ng sulat. Mula kay Yaqub, Israel ng Allah, Bani Ishaq, anak ni Ishaq, na kung saan inialay ng Allah. Bakit inialay? Hindi ba ang sinakripisyo ika nga inialay sa Allah? Hindi ba ang isinasakripisyo ay si Ismail? Of course, dalawang interpretation po dito ng mga scholar. May mga ulama nagsabi na ang inialay ay walang iba kundi si Ishaq. May mga ibang mga scholar nagsabi na ang inialay walang iba kundi si Ismail. Malinaw? So sa narration na ito ay ang inialay walang iba kundi si Ishaq.
Ninaw? So ganito po yan. Anak ni Ishaq na inialay sa Allah, na anak ni Ibrahim, ang Khalil ng Allah. Tungo sa hari ng Egypt. Okay, ibig sabihin yun mga liter, there and from. Okay, mga ganon. After that, sinabi doon sa liha, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, fa inna ahlal bait wa kullu bina al-bala ama jaddi Ibrahim fashadadtu yadahu wa rajlahu wa alqi fin nar wa ulqiya fin nar faja'alahu Allahu alayhi bardan wa salama wa amma abi fashuddat yadahu wa rijlahu wa wada'a as-sikin ala qafa fafadahu Allah wa amma ana fakana li ibni wa kana ahabbu awladi ila fadhahaba bi ikhwatuhu ila al-barriya thumma atuni biqamisihi maltaqan bid-dam faqalu qad akalahu dhib fadhahabtu aynay min al-bukaya alay thumma kana li ibni wa kana akhahu li ummihi wa kuntu atasalla bihi wa innaka habastahu wa za'amtahu annahu sarik wa ana ahlu baitin la nasruqu wa la nalidu sariqan fa in radadtahu alayya wa illa da'awtu alayka da'watan tudriku as-sabi' min waladik. Ito yung po yung kanyang lihim na isasalin natin sa tinatawag na Tagalog. Okay, sabi niya, tungo sa hari ng Egypt sa mga ang mabal. Okay? Katotohanan, ako at ang lahat ng miyembro ng pamilya, kaming lahat ay nasa matinding pagdurusa. Ang aking lolo na si Ibrahim ay nakatali ang kanya mga kamay at paa at itinapon siya sa apoy. Kaya't ginawang malamig at mapayapa ng Allah para sa kanya yung apoy na ginawa ni Namrud. Tungkol naman sa aking ama, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali at inilagay niya ang kutsilyo sa kanyang liig upang siya ay ialay sa Allah. Tungkol naman sa akin, nagkaroon ako ng isang anak na lalaki at siya ang pinakamamahal sa lahat ng aking mga anak sa akin. At siya ay isinama ng kanyang mga kapatid sa disyerto at nang sila ay umuwi, ang tanging dala-dala lamang nila sa akin ay ang kanyang kamisita na punong-puno ng dugo. At sinabi nila sa akin, siya ay kinain nga ng lubo, kaya't ito ang dahilan kung bakit ang aking mga matay nawala ng paningin dahil sa sanhi ng pag-iyak sa pagkawala ng aking pinakamamahal na anak. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng isa pang anak na lalaki at siya ay kanyang kapatid sa kanyang ina at ama at inaaliw ko ang aking sarili sa kanya dahil sa pagkalumbay ko sa pagkawala ng kanyang kapatid hanggang sa ipinakulong mo siya o hari at sinabi na siya ay isang magnanakaw at ako at ang aking pamilya ay hindi mga magnanakaw at hindi kami ipinanganap bilang isang magnanakaw. Yun ang sabi mga kapatid. Yun ang tinatawag na laman ng kanyang liham. Binasa ito ni Yusuf alayhisalam ang liham na iyon at hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak at ito'y hindi niya napigilan kaya naman ipinakilala niya ang kanyang sarili. Gaya ng nabanggitin natin inshallah sa mga susunod na kwento, ibinunag na sa pagkakataon na ito ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakakilanlan kung sino ba talaga siya sa harapan ng kanyang mga kapatid. Inshallah, susunod, abangan yung suko at ang magpakailanman. Okay? Mashallah tabaraka mga kapatid. Jazakumullahu khair sa inyong panunood at pakikinig. Mashallah tabarakallah. Hope you're enjoying the story. Baka na Napakahusay naman ni Ustad Magdalene. Okay. Ustad, sinalive pala yan, Ustad, sa YouTube. Alam mo, punong-puno ako ng komento. Nababas ako dyan. As in? Puro mga... Okay. Sabi niya, si Parisha daw yung bunganga niya nandun. Sabi ko, nasan ba yan? Hindi ko kasi alam na ina-upload pala yan. Hindi po actually itong ating yung mga nilalagay ko lang sa Facebook po yung mga cut lang na mga at hindi yung kabuuan ng tinatawag na which is lecture natin kasi ito po ay exclusive lamang puro po para sa inyo at hindi pwedeng makalabas ito sa mga hindi nakapag-aral o hindi nakapabilang dito po sa inyo. Mashallah, engaging. Actually, marami pa mga kwento yung ating madadaanan mga sa likod ng mga senaryo ng mga aya. At lalo pat yung mga kwento ng yung paghuling pagtatagpo na, masya Allah, yung
Alam mo po yung kwento na pagkatapos sa mga pagsubok at parang as in parang talagang telenovela o kaya parang isa siyang movie. Sa ending ng kwento ay happy family. Yung yung pagpapatawa sa isa't isa, yung iyakan na mangyayari, naku, abangan niyo po yan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Huwag ka lang umiyak o studs kasi nadadala kami kasi besides sa energetic siya, engaging, nakakabala talaga siya. Convincing statement to, kumbaga. Subhanallah. Pwede na ba tayo maging script director? Ako. So, yes po, tapos na po ito sa lecture po na wala pa namang oras na pwede pang any clarification o any tinatawag na walang problema inshallah. Ustad, i-clarify ko lang po yung hindi ko masyadong naintindihan yung regarding sa pag-aalay. Di ba we believe that Ismail has been, paano? Okay. Ganito po kasi yan. Ang issue na may kinalaman sa tinatawag na pag-alay, kung sino ba talaga yung kinatay bilang i-sacrifice, na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon na hati ito ang mga opinion, even the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay nagkaroon ng dalawang partition o fraction kumbaga sa pananaw na ito. May mga scholar ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang kanilang panindigan ay walang iba kundi ang inialay nga ay walang iba kundi si Ishaq. Because of the historical base, doon sila nagbabatay sa mga historical mga base, mga circumstantial kumbaga na mga sabi nating base yung kanilang pinangahawakan. Subalit, sa karamihan o majority sa mga ulama at majority sa mga tinatawag na madhab ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang kanilang panindigan ay walang iba kundi ang tinatawag na si Ismail alayhi salam. Okay, at yun ang for me, yun ang yun yung pinakamalapit sa tama. Anong pinakamatibay na pinanghahawakan natin? Yung mismong words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi anumang silbi ng kasaysayan, kung itatrack natin yung mga kasaysayan na yan, kasi walang kasiguraduhin yan, yung mga kasaysayan, which is yung tinatawag na history tracking, kumbaga, at walang silbihan sa Sharia kung mayroong malinaw na words ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito. Okay? Kasi tayo, inutusan ng Sharia na sabihin natin, irji'u ilallahi wa sabihin ay fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi wa rasuli. At yan malino sa atin na kapag meron kayong pag-alinlangan, pagtatalon-talon sa mga bagay, sa mga issue, balikan nyo ang Quran sa Sunnah. At ang which is words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroong sabihin natin statement ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hinggil sa bagay na ito. Anong sabi niya? Okay, inni dhabihatain, di ba? Inni tinatawag na ako ay sabihin natin, ako ay ikinukonsider na anak or apo ng dalawang iniaalay. Dalawang tinatawag na iniaalay o sinakripisyo. Okay? Sino yon? Una, sino bang sinakripisyo sa kanyang lineage? Unang-una si Abdullah. Kung babalikan natin ang tinatawag na kwento, si Abdullah, Abdullah ba? Yes, si Abdullah o si Abdullah yung kanyang ama. Okay? Or yung kanyang lulu. Yes, si Abdullah. Tatay niya si Abdullah. Kaya nga't kapalit, di ba? So, supposedly, kapalit nun ay 100 siya yung kakatayin, siya yung aalayin. So, balit ay dahil sa panaginip, kapalit 100 camels. Kaya nga, yun yung katumbas ngayon ng which is yung blood bunny, which is 100 camels. Malinaw? Pangalawa dito, now, sa lineage, kung pag-usapan natin yung pag-trace, yung pag-track ng history, na sino ba yung tinatawag na lineage ni sabihin natin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kasi Ismail? Okay. Si Ismail ang kanyang tinatawag. From his son Kedar. Yes, walang duda. So si Ismail alayhi salam, hindi kailanman ang mga ulama nagkasundo sa bagay na ito at kailanman hindi pwede maging lineage ni Propeta Muhammad si Isaac kundi si Prophet Ismail alayhi salam. So ibig sabihin by that words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw na sinabi niya na ako ay anak ng tinatawag na dalawang taong inialay sa Allah. No, therefore doon sa words na yon, si Ismail ang inialay. Okay, yun ang pinangahawakan ng karamihan sa atin. Meron pang isa akong hadith na nabasa na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ako yung tugon sa dua ng kanyang forefather na si Ibrahim alaihi salam. Okay, so yun. Yung mga factors, kumbaga, kung bakit mas malinaw at mas hayag at mas klaro at mas malapit sa katotohanan ng talagang sabihin nating sinakripisyo ay walang iba kundi si Ismail. But of course, it's another, yung sabi natin kanina, yung mga ibang mga ulama, siguro hindi nakarating sa kanila yung hadith na ito, kaya kinunclude nila
kasi ang pinag-aralan lamang nila ay walang iba kundi yung tinatrack nila yung yung niyan ay Isaac, kaya nasabi nila na yun ay si Isaac alayhi salam. But anyhow, ang mahalaga kung meron man silang dalil ay ito ay mahina. Okay? Mahina ang kanilang tinatawag na pruweba sa bagay na ito. Malinaw? At of course, kung ating tutunghayan yung mga which is Christianity, yung ng Christianity, na kung saan ang kanilang paniniwala ay walang iba kundi si Isaac yung inialay at hindi si Propeta Ismail. Ala kulihal, ito ang ating kwento kanina. It's another version of the, sabihin nating story sa bagay na ito. Okay, so I think wala na mga kapatid, hanggang na rito. So maraming salamat po. Inshallah kita-kits po tayo bukas. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.